Mayor, Vice Mayor, magandang umaga po. At ngayon ay isang pasinaya ng Hybrid Seeds Production Field Day na bilang paglulunsad ng Public Hybrid Mestizo 99 dito sa Buena Vista, Quezon. Gaano ito kahalaga sa inyo pong mga magsasaka dito sa iyong bayan? Sobrang halaga po nang meron po tayo may magandang seeds para po sa ating mga magsasaka ng palay. Kaya po dito po naisip po namin, nasubukan po namin ang variety. Muna ang 20. And then natuklasan po namin ang 20 pala, hindi na naman 20 ang public hybrid. Kaya po nagtanim din po kami ng kanyang parang kapatid na variety ng palay. Ito po yung Mestizo 99. Nakaparehas po ng eating quality, halos parehas po ng quality po ng 20. Yung pong Mestizo 20 natubukan po namin na mapataas pong ani. Kahit po yung 6 tons po yung per hectare ang kinaya po na anihin po dito sa aming bayan. Kaya naman dahil po maganda po kanin nito, tested po namin na maganda sa aming lupa. Sinubukan po namin magtanim po nito na gawin pong seeds. Kaya po ito po yung event po natin ngayon na tayo po ay nakapag-produce po ng public hybrid. Una po yung Mestizo 20 at ngayon naman po ang Mestizo 99 na maganda po na may pamahagi sa lahat po ng magsasaka ng palay. Vice, kailan ito nagsimula na inyong pinag-aralan bago ito nabuo yung mga ganitong palay? Inabot na po kami ng halos 5 taon na po kami na sumusubok. And then yung mga nauna po may failure, may konting success. At ngayon po nakikita po namin na mas malaki na po yung tsansa at aanihin na po at mas malaki po yung tsansa na maging successful po ito. Na talagang magiging profitable na po siya, mas madadami na po ang binhi na ipamamahagi po dito sa aming lugar na Mestizo 20. Para po sa kalaman ng lahat, Vice, sa lahat ng mga nanonood, bakit ganun yung formation niya, no? Meron siyang malaki, meron siyang maliit. Ano bang kahalagahan niya ng ganung sistema ng pagtatanim? Yan po yung nakikita nyo po na matataas. Yan po yung mga lalaki po tinatawag na palay. And then yun naman po bumababa, ito po yung babae. At ang ginagawa po namin, para po pagka meron po ng laman yung babae, yan po kasi hindi po magkakalaman pag wala po nag-pollinate. Ano po, sa pamamagitan po ng lalaking palay, yun po yung magpo-pollinate po doon sa ating mga babaeng palay. Kaya po nagkakameron po tayo ng hybrid kasi. Sinabi ni Doc Fidel kanina, no, na kumbaga sa buong Luzon ay target na ang Buena Vista magiging seeds producers, no? Yes, dito po sa Calabarzon, not only Calabarzon kung sakaling, kasi kauna-unahan ay ang Mindanao. So ngayon, target ninyo magiging seed producers kayo dito sa inyong bayan. Yes po, target po muna siyempre masuplayan po namin ng seeds ang aming sariling bayan. Ang aming pong mga magpapalay po ito, mabigyan po namin ng magandang seeds. And then in the future po, matawid po na sa buong distrito, masuplayan po namin ng seeds. In the future, kung kakayanin pa po, masuplayan po namin ng buong Quezon. At syempre po dito po, kauna-unahan po ito dito sa buong Calabarzon. Linawin ko lang, Vice, no? Ito ay personal mong inisyatibo, no? Dahil sarili mong gastos dito na sinabi mo. Ngayon, ano bang mapapakinabangan ito ng ating mga magsasaka, particular dito sa bayan ng Buena Vista? Ito po ay mapapakinabangan po na magsasaka. Unang-una, ang ating po magsasaka ng palay ay kailangan po talaga ng quality na seeds. Doon po mag-uumpisa para gumanda po ang harvest. Ang isa pa po sa maganda po dito, ang ating pong national government, provincial government, region ay handa po sumuporta. Sila po ang bibili ng ating seeds at ito naman po ay ipapamahagi ng libre para sa ating mga magsasaka ng palay. Panawagan nyo po sa inyo po mga kababayan, paano po mahikayat sila para tangkilikin yung ganitong public hybrid Mestizo 99? Tangkilikin po natin yung ating sariling gawa na seeds. Dahil ito po mismo, ito po ay para po, ito ay mismo sa Pilipinas po itinanim. Siyempre po dito rin po applicable po siya dito sa ating bansa. And then sabi nga, tangkilikin po natin yung sariling atin. Unang-una po, ito ay good quality seeds at yung presyo po nito ay napakababa at masusubukan po natin, mapapataas po talaga ang ani po ng ating mga magsasaka ng palay. Magkano po ang farm gate price nito, Vice, yung palay niya? Sa pagkakaalam ko po, nasa 4,000 po yung para po sa isang hektarya. Ganun lang po kababa. So mas malaking kita nito kumpara sa regular na mga palay? Yes po, doblado po ito sa inbreed na variety. Doblado po yung ani. Ito po kaya po ng 5 tons to 9.6 tons po yung ani po dito kada hektarya. So tuloy-tuloy na ito, Vice? Yes po, tuloy-tuloy na po. Maraming salamat po.